What's up guys? It's me again, your boy. So, mag-upload ako ulit ng isa pang video siguro about my top surgery update. So, I'm gonna show you my chest and how it looks, ganyan. I'm gonna describe more. I'm gonna give you updates sa kung ano yung mga ginagamit ko, ganyan. Nobody asked this question, but I feel like I have to share more info about sa pinagdaanan ko on my top surgery. So, I'm gonna show you. Just wait, just wait, just right. So, ito na yun, guys. This is how my chest looks now. Yan. So, kung nakikita nyo, visible pa din yung aking scars. Ganyan. Visible pa rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dog ears. So, kung medyo okay na siya ngayon, before, kung makikita nyo yan, medyo nakaganon yan. Umbok yan na ganyan. Tapos, etong kabila, medyo small na lang naman yung ano niya, makikita niyo pa din, medyo small na lang yung parang pointy niya. Pero before that, guys, sobrang sobrang pointy niyan. Ayan. So ngayon hindi na siya masyadong nakikita. And still my scars still looks dark, I guess. And sometimes kapag ka na pag too much pressure, I feel like na parang natetense ako, namumula siya. I don't know what's the um story behind that or reason bakit. And I've been trying to do 20 to 30 push-ups per day. So hoping na magkaroon ng muscle yung aking chest kasi parang if you're gonna look at it, parang hindi siya ganun kay like ma-muscle pa. So although meron pero hindi siya ganun ka hindi ko pa na-achieve yung talagang chest muscle na gusto ko. So ayun, so dun naman sa aking mga ginagamit na ano, ina-apply ko sa scars ko, wala naman akong ibang ginagamit kundi yung bio oil lang. So, ilang years na ba, parang magti 3 years na akong, um, post-op or post-op surgery. Pero hindi pa siya gano'n, I mean, I think nag-light na siya so far, I'm not sure. Pero kung iko-compare ko siguro sa itsura niya before, nag-lighten up na siya. Pero kasi I still feel like meron pa siyang ila-lighten, eh. So, pero kasi, bio oil lang yung ginagamit ko. Wala naman akong ibang alam na puwedeng gamitin na mas effective. Ay, sabi ng mga ibang nakakausap ko, bio oil is really good or very good daw na product na gamitin sa mga scars. It's just that yung effect niya is hindi agad. So, I don't know how long, um, magte-take effect yung changes ng kagagamit ko ng bio oil. So, I'm still hoping na magiging may effect talaga siya. So, I still keep using bio oil. Aside from that, I don't have any other products na ginagamit, pero I'm open for suggestions if you guys know anything. Ganyan. But yeah, so I'm starting to do more push-up per day na 20 to 30 ganyan. Hoping na magkaroon ng improvement yung chest ko. And also at the same time, yun nga, nagjo-jog na ako or nagwo-walking and running na ako dito sa village namin, hoping na makapagbawas-bawas ng timbang kasi prior to pandemic, I was only 53 kilograms and now, which is 5 years or 6 years later, I gained 7 kilograms. So I'm at 60 na. So and nararamdaman ko na yung bigat ko sa pagtakbo, ganyan, nararamdaman na ng legs ko yung bigat. Ayun. So yung aking ano nga tawag dito, yung sa revision ko guys, if you can see, ito siya. Yan. Mukha lang siyang may keloids guys, wala akong keloids. So um makakapa mo lang siya na may syempre yung dinaanan ng tahi. Mararamdaman mo siya pero hindi siya nag-keloid. Flat siya eh. Yan, flat siya both sides. Ano lang, anong tawag dito? Yung dito sa kabilang, ito yung aking, anong pangalan nito? Yung sa revision ko na yan, guys. Sobrang ano niyan, guhit lang yan. And dito din sa kabila, pero, oh, tama, ayun, guhit lang yan. Dito sa kabila, ganun din, guhit lang. Pero ang pinaka, para sa akin um, if I can be really honest, ang pinaka siguro yung part lang ng top surgery na na-disappoint ako is yung sa nipple graft. Kasi
Hindi ko alam paano nila nasabi na buhay naman yung nipple ko. Kasi sa mga hindi nakakaalam or sa mga nakakaalam, explain ko lang ng konti. So, yung nipple graft is yung during the surgery, tatanggalin nila yung nipples and then syempre tatanggalin nila yung chest tissues, ganyan. And then yung pinagtanggalan, idudugtong, parang ikiklip sila together na ganyan. Tapos tatahiin. Then, obviously, at that time, wala akong nipple. Okay? So, yung nipple ko na yun, tinabi siya, sinet aside siya. Tapos, nung natahi na yung nandito, tsaka siya parang pinatong or binutasan siya tapos tsaka dinikit yung kinabit yung nipple and then tsaka siya tinahi yung paligid, ganyan. So, ginawa yan on both sides, okay? So, after that, hopefully dapat I hope ang expected result is dapat is like siyempre yung dark part yan yung skin ng nipple ko, yung areola. So, dapat magmumukha siyang nipple, pero hindi yun yung nangyari, guys. So, kung makikita nyo, yung white side na yan, yan yung, parang binutasan and then ito yung nipple na kinabit ta's tinahi. Kung hindi niyo masyadong makita pero may mga itsura diyan na parang tinahi yung itsura ng tahi, ganyan. So, para siyang nangyari is lumapad and dito sa kabila, medyo okey itong isa kasi parang nagmukha siyang mayroong nipple dito sa gitna. Ito kasi medyo parang nawala. So, yung ilalim nawala, gano'n. Pero 'pag nakadamit ako, bumabakat siya as parang nipple. Pero hindi ako, yun lang, hindi lang ako happy dun sa naging itsura niya. Kasi para siyang, alam mo yung parang hindi siya winarp pero para siyang na-stretch, gano'n. So, nung sabi ko nga, nung nasa healing period or recovery period ako, sobrang sobrang careful ako sa paggalaw. And dun sa top surgery nga is after mo na parang few months after the surgery, hindi ka dapat magtaas-taas ng kamay ng ganyan, ng above ng ulo mo, ganyan. So, pwede kang magtaas ng balikat mo hanggang ganyan lang. Tapos hindi mo siya pwedeng itaas kasi nga puwedeng ang tendency ay mai-stretch yung, tahi. So, hindi ko siya ginagawa before and as in wala talaga akong workout at all for 2 to 3 months, ganyan. Um Tapos eto lang ganyan, then after nun dun nung natanggal na yung cover nung nipple ko, dun ko nakita na yun nga parang sabi ko parang iba yung itsura. So medyo na-disappoint ako dun and ngayon parang hindi ko alam, parang iniisip ko 'pag sa malayo naman kung hindi mo siya tititigan parang okey lang naman, eh. Pero kapag malapitan ta's nakita mo siya ang weird, ganyan, ang weird. So iniisip ko kung, patatuan ko na lang ba yung buong chest ko ta's matakpan 'to siya. Kaya lang para kasing parang half-hearted din ako na patatuan siya. So, I think embrace ko na lang gano'n kasi, okey naman siya if it doesn't bother anyone and it shouldn't bother me as well. Pero kasi alam niyo yun parang isang beses first time ko mag-topless sa beach is when we went to Siquijor. So, I went to, my girlfriend and I went to the Paliton Beach. So, white sand siya ganyan and walang masyadong Pinoy, more on, mga foreigners yung nandoon. So, um, that's the time na parang sabi ko, sige, I think this would be the best time for me to go topless kasi parang siyempre testing the waters kung kung anong magiging reaction ng mga tao, if anong masasabi nila or I mean kung wala man silang masabi, I'm trying to see if may mag-i-stare or may tititig, ganyan. So, the moment I took off my shirt, siyempre kinakabahan pa ako kasi so tingin ako sa paligid, ganyan. And then, I took off my shirt and dive dun sa water. Then, pagkaahon ko or pagkaangat ko, wala naman. Like, parang wala namang nakatingin. Kasi I'm sure kung may mga tao kasing na kunyari may napansin na kakaiba sa'yo bago ka lumusong sa tubig, pag-ahon mo sa tubig, nakatingin pa rin sila sa'yo. Parang like, siyempre nakuha nila yung attention mo. Nakuha mo yung attention nila na may something sa'yo na kakaiba. So, you would look at it, 'di ba? So, parang wala naman. So, parang sabi ko nga, baka ako lang 'to. Baka like, it's really just me na masyadong conscious, ganyan. So, sige, sige, nag-enjoy lang ako, ganyan. And then, wala, wala talaga. So, pero kasi yun nga, like I said, mas marami yung foreigner na nandun kaysa sa mga Pinoy. And then,
when I went to the other side of the beach, nandun yung mga Pinoy na naliligo din sa dagat, ganyan. They were like, they looked, pero hindi nagtagal. Alam niyo yun? Like, gets niyo ba yun? Yung parang like, nagtumingin sila kasi tumingin lang sila, pero hindi dahil tumingin dahil meron kang scar. So, I don't think they really notice. I'm not sure. Pero kasi I think it's just really me who it thinks na tinitingnan nila ako or nako-conscious ako masyado. So, so far, the experience I had there in Sikihor wasn't that overwhelming kasi hindi naman like parang doon ko na-realize na parang, hindi yata naman talaga siya pansinin or people will just not stare at you because of your scars or whatever. So, nagkaroon ako ng siguro from 0 to 50% confidence dun sa surgery ko or I mean sa scars ko. So, ayun, pero um there was this one time when I went to or my family went to Laguna to celebrate a birthday, where we have to invite other families kasi nga birthday yun ng pamangkin ko, so my sister have to invite the other family from her husband's side, and then family namin would go together. So that's the first time na nagtanggal ako ng shirt and naligo sa pool ng walang shirt, ganyan. Medyo hindi naman sa hindi maganda, pero yun yung time na parang the first time that I saw people stared at me, like like parang, "Ha, ano yun?" Ganyan, or like I don't know kung ano yung nasa isip nila, but that was the first time na I caught people staring at me, staring at my scars specifically. So, medyo nakakabawa siya ng confidence kasi parang, what are they thinking, 'di ba? So, hindi ko alam anong naiisip nila. Then that's why, you know, um, hindi na ako hindi naman sila nagdamit, pero hindi ako nag-swimming nung mga nandun yung mga ibang tao. Okay, so pero siyempre second time na nga is yung sa beach na mas maraming tao na hindi naman ako kilala. That's where I felt confident na, hindi nila napapansin yung scar ko or, okay lang sa kanila. And then sabi nga nila, like ano bang pakialam nila, 'di ba? Kasi ano naman kung may scar ka, ganyan. Ganun yung sinasabi sa akin ng mga friends ko. They were trying to cheer me up na, "Wag mo silang isipin. Just be happy, swim, topless, whatever, go." And that's what I did. I enjoyed it. I was really happy that time na wala akong um anything sa top to cover my scars except sa sunscreen, of course. That's why nasunog nga yung katawan ko kasi I don't know, the moment na nag-swimming kami, punta kami dun sa beach na yun, that's the beach na pinaka paborito namin puntahan kasi nga parang I don't know, maybe it's the nature calling me to, you know, be free, feel free, ganyan, na hindi ko kailangang isipin kung ano yung iisipin ng mga tao. And yeah, I feel comfortable going back and forth dun sa beach na yun. And then ayun na nga, so it was really euphoria para sa akin. And finally I was able to take off my shirt, ganyan. And my friends really accepted me, and they're the ones like supporting me, especially my girlfriend, na wag mo intindihin yung mga nakatingin sa'yo kasi yeah, they might get curious at first, but eventually wala din. Like, they'll let go of it, you know? I mean, hindi naman siya something na parang it'll become the talk of the town. No, hindi naman. So far yung experience ko nun, very life-changing and euphoria. And I was really happy kasi kaya nga nababad kami masyado sa dagat tapos sobrang nangitim ako. Like usually before, ang mangingitim sa akin ganito lang, tas sando. Yung magkakaroon ako ng tan na sando kasi lagi akong nakasando. Pero that time, wala, all out talaga. Kaya nangitim talaga ako buo. Siguro yung naputi lang sa akin is yung dun sa underbelly. Ganyan. Ayun. So, in terms sa bahay naman, lagi naman akong topless. Even before, kasi ang nandun lang naman sa bahay namin is yung brother ko, which is
fully aware naman, wala siyang pakialam, ganyan. He's happy and I'm at my comfortable era. So, hindi ko kailangan na mag-cover up or something. Pero yun nga, mas lumala lang na lagi na ako nakahubad kasi I don't know, I feel better. And yeah, I feel better. Pero I'm really happy. Pero yun nga lang siguro kung tatanungin niyo, disappointing part lang sa akin is yung nipples. But other than that, I guess I'm okay. Ayun. So, I'll talk about another topic sa next video. So I'm sorry if I have to upload this. And if you guys have any questions, please let me know. We have the comment section. You can leave any comment there, message or whatnot, questions. And also don't forget to hit like and subscribe. So thank you.